Kapag po pinasok mo na ang pagiging isang content creator, dapat maging handa ka na sa lahat ng bagay. Kung may mga nag-comment sa inyo na hindi maganda, hayaan nyo na lang guys. Parte po yan ng pagiging isang content creator. Naalala ko dati guys, nung yung pinakaunang basher ko, lalaki siya. Content creator din siya. At saka meron siyang 71,000 na followers, samantalang ako parang 50,000 followers lang ako noon. So dahil lang doon sa content ko guys na pinapaalalahanan ko yung mga baguhan na huwag maniwala sa mga strategy na mag-iwan ka lang ng bakas dyan sa baba para mabalikan kita at lahat ng followers ko ay magiging followers mo na rin. O di sana all pag ganun na lahat ng followers niya ay magiging followers mo na rin. Tinatama ko kasi yun dati guys na sinabi ko na hindi po lahat ng nagsasabi ng ganun ay pwede kayong mabalikan lahat. Kasi nga, syempre, imagine niyo ha, 1,000 yung magko-comment doon, sa tingin nyo mababalikan nila kayong lahat. Kaya sabi ko na mas maganda pa rin na mag-focus tayo sa paggawa ng content. At ayun nga, nagalit siya doon sa sinabi ko na yon na tapos ang sabi niya doon is ang yabang-yabang ko na daw. Ang yabang-yabang ko na daw, ang liit-liit pa naman daw ng bahay ko. So dahil nga na-curious ako sa kanya, tiningnan ko yung bahay niya guys. Tapos, ayun nga, mas malaki yung bahay niya. Kasi 70,000 plus yung ano niya, yung followers niya. Samantala ako 50,000 plus lang. So meron kaming 20,000 na pagitan na mas lamang siya ng 20,000 na followers. Tapos, yun nga, yung pagkatingin ko doon sa bahay niya, Diyos ko po, patawarin. Puro 100 views lang yung mga views niya. At saka ang pinakamalaki niya is 300 views. At saka meron pa siyang 80 views. Kasi nga, gawain niya yun. Kaya naanghangan siya doon sa sinasabi ko. At dahil nasubrahan siya ng pakikipag-follow to follow, hindi na tumaas yung visibility niya. Ginawan ko dati yun ng content guys. So ilalagay ko doon sa comment section yung video na yun. Tapos syempre, dahil nga siya, yung pinakaunang basher ko, blinak ko siya. Kasi syempre nasaktan ako ba. Tapos, mangiyak-ngiyak ako noon. Kasi di nga ako sanay. First time ko talaga mabash ng ganun. And then, pagkatapos ng 3 days, nahimasmasan ako. Naisip ko na, bakit ko siya blinak? Sayang din yun. Dagdag engagement din yun. Diba? Kaya, in-unblock ko siya. At saka, mula noon, yung mga basher na yan, parang naging appetizer ko na lang sila ba? Naging appetizer ko na lang yung mga basher na yan. Dahil nga, habang binabash ka nila, nadadagdagan ng dollar yung payout account mo. Pero yung sinasabi mo, natitigil ka na kasi may nag-comment sa'yo ng hindi maganda, wala pong mangyayari. Hindi ka po magtatagumpay sa pangarap na gusto mo. Dapat tibayan mo ang loob mo kapag content creator ka na. O di kaya, kapag alam mong may basher ka, doon sa comment na yon, doon sa content na yon, kapag alam mo na may basher doon, huwag ka nang magbasa ng comment doon. Doon ka sa content mo na puro positive yung comment, doon ka magbasa para lalo kang magpursige.